Si Amy McNeil, 13 years old, ay dinukot habang papunta sa paaralan. Isang trahedyang nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Agad na humingi ng tulong sa FBI ang kanyang mga magulang. Umaasang matutunton agad ang mga salarin. Bagamat may kaginhawaan ng pagiging mayaman, kaakibat din nito ang panganib tulad ng kidnapping, isang bangungot para sa sinumang magulang. Ayon sa dating hepe ng FBI na si Jim Custom, isa ang kidnapping sa pinakamapanganib at maselang kaso dahil sa pangangailangang mag-operate ng lihim pero handang tumugon anumang oras. Mga 20 miles sa timog ng Fort Worth, Texas, matatagpuan ang Alvarado, isang maliit na bayan sa rural na bahagi ng Johnson County. Piniling manirahan dito ng ilang mayayamang pamilya bilang ligtas na kanlungan mula sa mataong lungsod. Isa na rito ang pamilyang McNeil, na kilala sa lugar bilang isa sa mga prominenteng pamilya lalo na't kumita si Don McNeil mula sa pagbebenta ng isang advanced design ng handheld calculator. Noong January 11, 1985, Biyernes, nagsimula ang araw ng mga McNeil sa isang payapang almusal, isang nakagawiang routine ng pamilya. Matapos nito, ang anak nilang lalaki ang nagmaneho papunta sa paaralan kasama ang 13 years old na si Amy. Habang papunta, huminto muna sila upang isama ang pinsan nila na nakatira sa hiwalay na bahay sa loob ng McNeil Estate. Bandang 7:45 a.m., habang binabaybay nila ang daan papuntang eskwelahan, biglang may lumitaw na sedan mula sa likod ng isang inabandonang truck. Hinarang nito ang kanilang jeep at napilitang tumigil sa gilid ng kalsada. Mabilis na bumaba ang isang armadong lalaki mula sa sasakyan at nilapitan ng jeep. Ipinag-utos niya kay Amy na sumakay sa kanilang sasakyan. Babala pa niya sa kapatid ni Amy. Huwag silang isusumbong sa awtoridad dahil tatawag siya para sabihin ang kanyang mga kondisyon. Sa gulat, sinubukan ng binatilyo na bumaba ng sasakyan para tulungan ang kapatid, ngunit tinakot siya ng lalaki. Banta nito, papatayin nila si Amy kung susubukan niyang sundan o pigilan sila. Sa isang iglap, tumakas ang mga dumukot kasama si Amy. Hindi man lang naaninag ng mga binatilyo ang plaka ng sasakyan. Sa isang kisap mata, nawala na si Amy. Agad silang bumalik ng bahay, dala ang takot at pagkabigla. Pagkarating sa bahay, agad ikinuwento ng mga binatilyo sa pamilyang McNeil ang nangyari, pati na rin ang mariing babala ng mga dumukot na huwag tatawag sa mga awtoridad. Ayon sa kanila, may baril ang mga lalaki at nagbanta na papatayin sila kung isusumbong ito sa pulis. Ngunit hindi nagpatinag si Don McNeil. Binaliwala niya ang banta at agad tumawag sa FBI field office sa Fort Worth. Si Clint Brown, isang dating special agent ng FBI na may 30 years na karanasan ang unang rumesponde. Batid niya ang kahalagahan ng bawat segundo sa isang kaso ng kidnapping. Sa kanyang karanasan, wala ni isang dumukot ang tuluyang nakatakas. Aniya, ang pangunahing layunin sa lahat ng kasong ganito ay ang ligtas na pagbabalik ng biktima, kaya't ang lahat ng kilos at desisyon ng mga awtoridad ay umiikot sa layuning iyon. Unang hakbang ng FBI ay ang pag-install ng recorder sa linya ng telepono ng pamilya upang makuha ang boses ng kidnapper. Susi ito upang makilala ang tumatawag o matunton kung saan siya tumawag. Kaagad ding sinabihan ang telephone company na maging handa sa anumang pag-trace ng tawag. Habang inaasahan ang tawag, tinuruan ng mga ahente si Don McNeil kung paano ito dapat harapin. Kailangan niyang humingi ng patunay na buhay pa ang anak niya at maging maingat sa bawat salitang bibitiwan. Samantala, dumating din si dating Johnson County Sheriff Eddie Boggs at agad siyang tumawag sa Texas Rangers upang humingi ng tulong. Isa sa mga pinakanakababahalang napansin ng mga investigador ay ang katotohanang hindi man lang nagtangkang magtago ng pagkakakilanlan ang mga dumukot, walang suot na maskara, walang pagtatangkang itago ang mukha. Ayon kay Sheriff Boggs, kapag ganyan ang kalagayan, karaniwan itong indikasyon na wala talagang balak ang mga dumukot na hayaan pang mabuhay ang biktima. Dahil dito, mabilis na nagsagawa ng composite sketch ang mga investigador, gamit ang mga salaysay ng kapatid
at pinsan ni Amy. Tinulungan sila ng graphic sketch system upang mabuo ang mukha ng lalaking may hawak ng baril. Isang hindi pamilyar na lalaki na may maninipis at gusot na blanding buhok. Nagbigay din sila ng detalyadong description ng sasakyan ng mga suspect. Ayon sa mga awtoridad, madalas ay mga taong may mababang kapasidad sa pag-iisip o may problema sa droga ang nasasangkot sa ganitong krimen. Kadalasang motibo nila ang kagustuhang makakuha ng pera para tustusan ang kanilang bisyo. Dahil dito, kadalasang wala silang maayos na plano o kakayahang maisakatuparan ng matagumpay ang kanilang krimen. Bandang 10 a.m., mahigit 2 oras mula nang dukutin si Amy, sa wakas ay tumunog ang telepono. Isa sa mga dumukot ang nasa kabilang linya. Kinumpirma niyang hawak nila si Amy. Humihingi siya ng ransom na $100,000. Ang kalahati ay mga $100 bill at ang natitirang kalahati ay mas maliliit na denomination. Mahigpit na tagubilin. Dapat walang perang may sunod-sunod na serial number. Nakiusap si Don McNeil na makausap ang kanyang anak, ngunit tumanggi ang lalaki. Iginiit lamang nito na buhay pa si Amy at makakausap niya ito sa muling pagtawag. Sa oras na sasabihin na rin kung saan ihuhulog ang ransom. Dagdag pa ng tumawag na lalaki, kapag nalaman nilang tumawag ang pamilya sa FBI, hindi na nila muling makikita si Amy. Tumagal lamang ng wala pang 1 minuto ang tawag, hindi sapat para matunton gamit ang teknolohiya noong 1985. Pinakinggan ng mga ahente ang recording, umaasang may maririnig silang ingay sa paligid na maaaring magturo sa lokasyon ng tumatawag. Napansin nilang may tunog ng hangin at trapiko, kaya't inakala nilang mula ito sa isang payphone sa labas. Ngunit bukod doon, wala silang makuhang mas tiyak na palatandaan. Wala ring nakakilala sa boses ng lalaki sa sinuman sa pamilya. Bagamat may kaya ang pamilya ni Amy, hindi agad maipon ni Don McNeil ang $100,000 na cash dahil karamihan ng kanyang ari-arian ay nasa investments. Kaya agad siyang tumawag sa kanyang mga kasosyo at kaibigan upang magpalipad ng mga chartered planes dala ang anumang halagang maaari nilang ma-withdraw. Ngunit ang sumunod na tawag na dumating ay hindi ang inaasahan ni retired Sheriff Eddie Boggs. Isang kapitbahay ng mga McNeil ang nagsumbong sa media kaya't mabilis kumalat ang balita. Tumawag kay Boggs ang kanyang chief deputy upang ipaalam na may mga media representatives na nasa lugar, nagbabantang ilabas ang kwento kung walang lalapit sa kanila upang kumpirmahin ito. Labis ang pangamba ng mga investigador. Kung malaman ng mga dumukot na alam na ng awtoridad, malaki ang posibilidad na mapahamak si Amy bago pa man maibigay ang ransom. Kinausap ng FBI ang pamilya at ang Johnson County Sheriff's Office upang pag-usapan kung paano harapin ang sitwasyon. Nagbigay ng malinaw na tagubilin ng FBI. Kailangang tawagan ng chief deputy ang bawat reporter, hingan ng pagkakakilanlan, at kausapin ang pinakamataas na tao sa kanilang news station. Hindi nila aaminin o itatanggi ang balita, ngunit malinaw ang babala. Kung totoo man ang kwento at ito ay ilalabas sa ere, maaaring ikapahamak ito ng isang inosenteng bata. Sa kabutihang palad, pumayag ang lahat ng lokal na press agency na huwag muna ilabas ang balita hanggat hindi sila pinahihintulutan ng sheriff. Bandang 12:55 p.m., muling tumunog ang telepono. Ang parehong lalaki na tumawag kanina ang nasa kabilang linya. Habang kausap ito ng pamilya sa isang linya, ang isa pang ahente naman ay kaagad tumawag sa chief of security ng lokal na kumpanya ng telepono upang subukang matrace ang pinanggalingan ng tawag. Agad siyang nagtrabaho upang matunton ang lokasyon. Habang patuloy ang tawag, nakiusap si Don McNeil na makausap ang kanyang anak. Sa pagkakataong ito, pumayag ang lalaki at maririnig ang boses ni Amy. Nanginginig sa takot at umiiyak. Naka-blindfold ang kanyang mga mata kaya't hindi niya alam kung nasaan siya. Ngunit tiniyak niyang hindi pa siya sinasaktan. Pinilit ni Don McNeil na manatiling kalmado at paulit-ulit niyang sinabi kay Amy na magiging maayos ang lahat at makakauwi na siya sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi nagtagal, kinuha ulit ng lalaki ang telepono. Sinabi niyang hindi pa siya nakahahanap ng lugar kung saan maaaring ihulog ang ransom.
Nangako siyang muling tatawag kapag handa na ito. Nang ibaba ang telepono, tumahimik sa buong silid. Ayon kay dating Texas Ranger Bill Gunn, isa iyon sa mga pinakamasakit na sandaling narinig niya. Ang boses ng isang batang babae na litong-lito at natatakot, at isang ama na pinipilit panatilihin ang katatagan sa gitna ng pangamba. Maikli lamang ang naging pag-uusap ni na Amy at ng kanyang ama. Sa loob ng ilang segundo, pinayuhan ni Don McNeil ang kanyang anak na manatiling matatag at huwag kalimutan kung sino siya. At pagkatapos nyon, natapos na ang tawag. Umaasa ang lahat na matagumpay na matrace ang pinanggalingan ng tawag. Ngunit ito ang pinakamahirap na bahagi. Iniulat ng Chief of Security ng kumpanya ng telepono na ang tawag ay nagmula sa labas ng kanilang saklaw. Dahil naputol na ito, imposibleng matrace sa sistema ng katabing linya. Gayunpaman, natukoy nila na ang tawag ay nagmula sa bayan ng Kennedale, humigit kumulang 25 miles sa hilaga ng McNeil Estate. Bagamat isang magandang balita na nasa loob pa rin ng Texas si Amy, malapit sa Fort Worth, wala pa ring tiyak na lokasyon na maaring puntahan ng mga investigador. Wala silang anumang matibay na ebidensya, walang konkretong lead, at tanging ang paglalarawan ng sasakyan lamang ang hawak nila. Dahil dito, inatasan ni Sheriff Eddie Boggs ang kanyang kaunting tauhan na magsimulang mag-imbestiga sa paligid, palawak ng palawak ang perimeter ng paghahanap. Isa-isang sinuri ang bawat farm, bahay, at mga subdivision na posibleng tinutuluyan ng mga dumukot. Umaasang matutunto ng sedan na inireport. Lumawak ang paghahanap sa 30 miles radius mula Alvarado hanggang Kennedale. Inalerto rin ang mga lokal na pulis sa mga karatig bayan na magmatsyag sa isang 4-door sedan na tumutugma sa description. Ngunit dahil walang plaka, napakaliit ng posibilidad na agad nila itong matagpuan. Samantala, halos 6 na oras na ang lumipas mula nang dukutin si Amy noong January 11, 1985. Unti-unti nang dumarating sa Alvarado ang mga kaibigan ni Don McNeil mula Texas at Arkansas, sakay ng mga chartered plane, dala ang daan-daang libong dolyar na cash. Sinalubong sila ng mga Texas Ranger sa isang maliit na paliparan at sinamahan papunta sa isang lokal na bangko kung saan ihahanda ang salapi para sa ransom. Habang nakasuot ng latex gloves, sinimulan ng mga Ranger ang pag-record at pagbuo ng halagang $100,000. Alinsunod sa hinihingi ng kidnapper. Ang kalahati ay binuo gamit ang mga $100 bill, habang ang natitirang halaga ay mula sa mas maliliit na denomination. Si retired Texas Ranger Sergeant John Dendy ang tumulong sa pag-organisa ng proseso. Mahirap man tipunin ang ganoong halaga sa loob ng maikling panahon, nagtagumpay din sila sa wakas. Matapos makumpleto ang pera, sinimulan ng mga Ranger ang pagselyo nito sa malilinis at walang fingerprint na plastic bags. Kinuhaan din ng kopya ang bawat perang papel upang maitala ang mga serial number. Nang maihanda na ang lahat, ang tanging magagawa ng mga autoridad ay maghintay sa susunod na tawag at abisong ibibigay ng mga dumukot. Sa hapon ding iyon, isang sedan na tumutugma sa description ng sasakyan ng mga suspek ang natagpuan, nakaparada 20 miles mula sa McNeil Estate. Sa isinagawang pagsusuri ng plaka, nalaman na ninakaw ang sasakyan isang araw bago ang insidente sa Mesquite, Texas, mga 50 miles silangan ng Alvarado. Walang palatandaan na nandoon si Amy o ang kanyang mga kidnapper. Kinumpiska ng mga autoridad ang sedan at nagpatuloy sa pag-iikot sa lugar upang maghanap ng mga posibleng saksi na maaaring nakakita sa nagmamaneho ng sasakyan. Sa Johnson County Sheriff's Department, sinuri ng FBI ang loob ng kotse para sa mga forensic evidence. Nakakuha sila ng ilang set ng fingerprint sa loob ng sasakyan, ngunit dahil wala silang pagkukumparahan, walang fingerprint ng mga suspek, hindi ito nakatulong upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga dumukot o ang kinaroroonan ni Amy. Pagsapit ng 11:30 p.m., 16 na oras na mula nang dukutin si Amy, 3 pang tawag ang natanggap ng kanyang pamilya, ngunit wala pa ring ibinibigay na lugar kung saan ihuhulog ang ransom. Umaasa sila na sa pagkakataong ito,
malalaman na nila kung saan ilalagay ang pera kapalit ng kalayaan ng bata. Muli, tumawag ang parehong lalaki. Inumpisahan na agad ng telephone company ang pagtatangka sa pag-trace ng tawag. Sinabi ni Don McNeil na handa na ang $100,000 alinsunod sa mga kahilingan. Ngunit tinanggihan ito ng lalaki. Ayon sa kanya, huli na raw para sa drop-off. Ang napili niyang lugar ay mahigit 200 miles ang layo mula sa Alvarado, at kung babiyahe pa si Don McNeil, aabutan na siya ng liwanag ng araw. Masyadong delikado para sa mga kidnapper na makita. Nakiusap si Don McNeil na gawin na ang palitan ng pera ngayong gabi rin, ngunit muling tumanggi ang lalaki. Sinabi nitong tatawag na lamang siya muli ng 7 a.m. kinabukasan upang ituloy ang usapan. Habang lumilipas ang gabi, mas lalong lumalala ang pangamba ng pamilya. Hindi nila alam kung ano na ang sinapit ni Amy, kung siya ba'y ligtas pa at nasa maayos na kalagayan. Tila tumatagal na ng husto ang pagkabihag, at habang walang katiyakan, lalong lumalalim ang kanilang takot. Inantabayanan ng mga ahente kung naging matagumpay ang pag-trace ng tawag. Ngunit tulad ng mga nauna, muli itong nabigo. Hindi sapat ang tagal ng tawag upang matukoy ang pinanggalingan nito. Muli, wala na namang bagong lead. Pagsapit ng 5 p.m. ng Sabado, January 12, 1985, 1.5 araw, na ang nakalipas mula nang dukutin si Amy habang papunta sa paaralan sa Alvarado, Texas. Sa loob ng panahong iyon, 7 beses nang tumawag ang isa sa mga hindi pa nakikilalang dumukot. Paulit-ulit niyang hinihingi ang $100,000 na hindi sunod-sunod ang serial number. Ngunit hindi pa rin niya sinasabi kung saan ito dapat ihulog. Bagamat mahigpit na sinabi ng dumukot na huwag isasangkot ang FBI, tumawag pa rin si Don McNeil sa mga awtoridad. Sa ngayon, kasama na niya ang mga ahente ng FBI, 12 Texas Rangers, at ang Johnson County Sheriff's Department sa operasyon. Nangakong muling tatawag ang dumukot bandang 5 p.m. upang ibigay ang eksaktong lugar ng palitan at upang patunayan na si Amy ay buhay pa at hindi pa nasasaktan. Sa kabila ng matinding pag-aalala, hindi nag-aksaya ng oras ang dating FBI Special Agent na si Clint Brown at ang kanyang grupo sa paghahanda para sa posibleng pagtanggap ng tagubilin. Ayon sa plano, si Don McNeil mismo ang magdadala ng ransom gamit ang kanyang limousine. Layunin nito na isipin ng sinuman na magmamasid na mag-isa lamang siyang lulan ng sasakyan. Ngunit ang totoo, nakatago sa loob ang 2 ahente ng FBI, handa sa anumang pangyayari. Bilang karagdagang paghahanda, nilagyan si Don McNeil ng isang mini cassette recorder upang mai-record ang anumang pag-uusap kung sakaling makalapit sa kanya ang mga dumukot. Nilagyan ng mga mikropono ang loob ng limousine habang ang 2 nakatagong ahente ay armado ng mga shotgun at semi-automatic pistols. Bandang 5:10 p.m., tumawag muli ang dumukot at inutusan si Don McNeil na bumiyahe mag-isa sa kanyang limousine mula Alvarado patungong silangang bahagi ng Dallas gamit ang Interstate 30. Ang tagubilin, lumabas sa Exit 51 at dumiretso sa isang gasolinahan sa tabi ng vending machine kung saan siya makakatanggap ng karagdagang utos sa isang payphone. Inaasahan na makarating siya roon bago mag 7 p.m. Sa maikling pag-uusap sa telepono, muling nakausap ni Don McNeil si Amy. Bagamat halatang natatakot ang bata, tiniyak ng dumukot na hindi siya nasaktan. Gayunman, masyadong maikli ang tawag upang matrace ang pinanggalingan nito. Ayon sa plano, susundan mula sa distansya ang limousine ng isang grupo ng FBI, Texas Rangers, at tauhan mula sa Johnson County. Kumpleto sila sa kagamitan, mga tracking device, communication, at 2 eroplanong susubaybay mula sa himpapawid. Sa loob ng limousine, nagsuot si Don McNeil ng body armor at binigyan ng baril bilang pag-iingat kung sakaling kailanganin. Kasama niya ang 2 armadong ahente, kabilang si retired FBI Special Agent Rod Kicklighter, na itinalagang gabayan siya sa buong biyahe. Isa sa mga paalala kay McNeil ay huwag kailanman hayaan ang sariling madakip. Ang tanging tungkulin niya ay ibigay ang pera.
Ang natitirang aksyon ay responsibilidad na ng mga ahente. Pagkatapos ng huling paalala, binigyan siya ng go signal upang umalis patungong East Dallas, habang ang mga kasamang ahente ay sumunod mula sa ligtas na distansya. Habang tumatawid sa mga county line, nakipag-ugnayan ang mga ranger sa lokal na awtoridad upang iwasan ang pagharang sa mga sasakyang kasali sa operasyon. Ilang units ang mabilis na nagpauna upang magsagawa ng surveillance sa gasolinahan sa Exit 51. Isa sa mga team ay may direktang tanaw sa payphone, handang kumilos kung sakaling lumitaw ang mga dumukot o si Amy. Eksaktong 7 p.m., dumating ang limousine ni McNeil sa gasolinahan. Tumunog ang telepono. Ito na ang ikawalong tawag ng mga dumukot sa loob ng 34 hours. Subalit sa halip na ibigay ang lokasyon ng palitan, inutusan na naman si McNeil na bumiyahe pa. Ngayon naman patungong Tyler, Texas, halos 100 miles ang layo. Sa paglabas sa US 69 exit, may isa pang gasolinahan kung saan siya muling tatawagan sa payphone pagsapit ng 9:20 p.m. Para sa mga kagaya ni retired Special Agent Clint Brown, malinaw na walang matibay na plano ang mga dumukot. Halatang sila'y nag-aalangan, pabago-bago ng isip, at tila hindi sigurado kung saan at paano isasagawa ang palitan. Sa halip, tila pinalilipas lamang ang oras habang sinusubukang buuin ang isang planong hindi pa nila lubos na napag-isipan. Pagdating sa ikalawang gasolinahan sa Tyler, muling tinawagan si McNeil at inutusang tumuloy sa isang ikatlong gasolinahan sa Longview na nasa layong 40 miles sa silangan. Pagdating doon bandang 11 p.m., muling dumating ang utos. Tumuloy naman siya sa ikaapat na gasolinahan sa Mount Pleasant, Texas, humigit kumulang 60 miles pa sa Hilaga. Inutusan siyang dumating doon ng eksaktong hating gabi kung saan makakatanggap siya ng panibagong tawag sa isang payphone sa labas ng gasolinahan. Sa puntong ito, higit 180 miles na ang nalakbay ng mga investigador sa loob ng mahigit 5.5 oras. Hindi nila inakalang magiging ganoon kahaba ang biyahe, kaya napilitan ang 2 surveillance aircraft na bumalik sa Dallas upang mag-refuel. Sa kabila ng pagod at pangamba, determinado pa rin ang mga awtoridad na tapusin ang operasyon, gaano man katagal ito. Habang papalapit sa Mount Pleasant, nagkaroon ng problema ang limousine. Dahil sa matagal na pagtakbo sa bilis na mahigit 100 miles per hour, humina at tuluyang tumigil ang makina. Nangamba si Agent Kicklighter na ang problema sa sasakyan ay maglalagay sa panganib sa tanging pagkakataon nilang mailigtas si Amy. Habang sakay ng sasakyang may sira, unti-unting nabalot ng tensyon at kaba ang grupo. Samantala, sa Mount Pleasant, 2 Texas Ranger snipers ang nakaantabay ng palihim malapit sa payphone. Eksaktong alas 12 ng hating gabi, January 13, 1985, tumunog ang telepono. Ngunit hindi ito nasagot ni McNeil, na siyang tanging pinayagang sumagot. Ang tawag na iyon sana ang magtatakda ng final location ng palitan ng ransom na $100,000. Habang patuloy ang pagroronda ng mga ahente sa paligid ng gasolinahan, naipabatid sa kanila na natukoy na rin ni McNeil ang sanhi ng problema ng kotse. Ayon kay dating FBI Special Agent Clint Brown, nagkaaberya sa alternator ng limousine, dahilan upang hindi na ma-charge ng tama ang baterya. Dahil dito, humina ang mga ilaw at nagkaaberya rin ang mga kagamitang nakakabit sa sasakyan, gaya ng communication at tracking devices. Para maibalik ang makina, tinanggal muna ang ilang konektadong kagamitan upang mag-ipon ng sapat na lakas. Sa kabila ng wala ng ilaw sa sasakyan, nagpasya si McNeil at ang 2 ahente na ipagpatuloy ang biyahe. Tanging liwanag mula sa eroplanong nasa himpapawid ang nagsilbing gabay sa madilim nilang ruta. Habang ang sasakyang sinasakyan ni McNeil ay papalapit na sa Mount Pleasant, ang natitirang puwersa ng FBI, Texas Rangers at Johnson County personnel ay nagtungo sa isang hiwalay na gasolinahan malapit sa orihinal na lugar ng tawag. Patuloy silang nagbabantay, umaasang magkakaroon ng susunod na hakbang mula sa mga dumukot. Matapos mabigo si McNeil na makarating sa tamang oras sa drop site ng hating gabi, pinag-usapan ng mga investigador kung ano ang susunod na hakbang.
Dahil wala silang paraan upang makipag-ugnayan sa mga dumukot, napagpasyahan nilang dalhin pa rin ang limousine sa Mount Pleasant gas station, umaasang muling tatawag ang mga suspek upang ituloy ang transaksyon. Bandang 1 a.m., nakarating si McNeil at ang mga ahente ng FBI sa gasolinahan, halos 8 oras at 200 miles mula nang umalis sila ng Alvarado. Subalit, tuluyan nang bumigay ang makina ng sasakyan. Wala na silang magawa kundi maghintay sa malamig na gabi at manalangin na muling tatawag ang mga dumukot. Habang nagkukubli sa mga damuhan sa tapat ng gasolinahan, nanatiling alerto ang mga Texas Ranger, habang nananatiling palaisipan pa rin kung nasaan si Amy at kung buhay pa siya. 1:15 ng madaling araw, tumunog ang payphone. Tanda na muling nakipag-ugnayan ang isa sa mga dumukot. Tulad ng inaasahan ng mga investigador, sabik itong makuha ang ransom at muling tiniyak na buhay pa si Amy, ngunit muling tumangging ipakausap siya. Mas nakababahala, nabatid ng mga ranger na marahil ay nakita ng mga dumukot ang presensya ng mga pulis sa paligid. Pinagbintangan si McNeil na may kasamang mga awtoridad at nagbanta pa sila na armado silang darating upang kunin ang pera. Ipinaalam ni McNeil na hindi na niya kayang igalaw ang limousine dahil tuluyan na itong nasira. Sumagot ang tumawag at sinabing sila na mismo ang pupunta upang kunin ang ransom, sabay banta na huwag silang mahuhuli ng mga pulis kung hindi may masamang mangyayari. Sa kabila ng panganib, buo ang loob ni Don McNeil. Bitbit ang bag ng pera, tumayo siya sa labas ng sasakyan upang makita ng mga dumukot na handa siyang makipagpalitan para sa anak niyang si Amy. Samantala, ang mga ahenteng nakatago sa limousine ay naghanda para sa posibleng armadong komprontasyon. Alam ng agent na anumang pagkakamali ay maaaring magbunsod ng kapahamakan, hindi lamang kay McNeil kundi pati sa iba pang inosenteng tao. Lumipas ang mga oras sa malamig na gabi, ngunit walang dumating. Patuloy ang pagbabantay ng mga ranger habang nakamasid sa mga kalsada kung saan inaasahang lilitaw ang mga suspek. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, 2 oras mula ng huling tawag, tila malinaw na hindi na darating ang mga dumukot. Wala ring nakitang sasakyan o tao na maaaring konektado sa krimen. Dahil dito, nagpasya ang FBI, Texas Rangers at Johnson County deputies na itigil muna ang operasyon at mag-regroup muli pagsapit ng liwanag. Bagamat nais ni McNeil na manatili pa sa lugar, napilitan siyang sumang-ayon sa mga investigador na wala na silang magagawa sa mga oras na iyon. Dala ang matinding pagkadismaya, tinanggap niya ang reality na muling lilipas ang isang gabi nang hindi pa rin natutunto ng kanyang anak. Kinuha na siya at ang mga ahente ng isang sasakyan upang pansamantalang lisanin ang lugar. Pagbalik ng mga awtoridad sa gasolinahang ginawang pansamantalang command post, nagsimula nang dumating ang iba pang mga tauhan. Lumabas mula sa kanilang taguan ang 2 Texas Rangers na ilang oras nang nagmamanman upang salubungin ang sheriff na paparating sa isang hiwalay na van. Ngunit habang sila'y naglalakad papunta sa kalsada, isang hindi kilalang sasakyan ang dumaan sa kanilang harapan. Sa loob nito ay may ilang kalalakihan at isang batang babae. Agad nilang inakala na ito na ang mga dumukot kay Amy McNeil. Patungong interstate ang sasakyan, kaya agad silang tumawag ng suporta sa mga kasamahan upang sundan ito. Bandang 3:45 a.m., tila nakumpirma na ito nga ang sasakyan ng mga dumukot at mabilis itong tumakas patungong timog ng Mount Pleasant. Agad humabol si dating Sheriff Eddie Boggs, ngunit dahil mabagal ang kanyang van, hindi niya ito nasabayan. Umabot na sa higit 100 miles per hour ang bilis ng habulan at tuluyang nawala sa kanyang paningin ang mga suspek. Bumalik siya sa command post upang i-report ang mga nangyari. Habang nangyayari ito, isang piloto mula sa natitirang surveillance aircraft ang tumawag. Naispatan nila ang sasakyan at muling itinuloy ang habulan. Ayon sa Texas Ranger, papunta na ang mga suspek sa direksyon ng Dallas sa kahabaan ng Interstate 30. Makalipas ang 10 minuto, sumali na ang iba pang puwersa, Texas Rangers, Sheriff's Deputies at FBI.
Tumindi ang habulan nang tumanggi ang mga suspek na huminto. Sa paglapit ng lead vehicle, pinaputukan ito ng mga dumukot. Gamit ang shotgun at pistol, tinamaan ang harapang bahagi ng sasakyan, kabilang ang carburetor. Napilitang huminto ang Ranger dahil sa sira sa makina. Habang pinapaputukan, inilalapit ng mga suspek si Amy sa likurang salamin ng sasakyan upang huwag silang mapaputukan pabalik. Malinaw na ginagamit nila si Amy bilang panangga. Nagpatuloy ang matinding habulan sa loob ng 3 county hanggang sa makarating sa bayan ng Saltillo, Texas bandang 4 a.m. Doon, huminto ang mga suspek sa harapan ng isang bahay. Ilan sa kanila ang agad tumakbo palabas ng sasakyan. 2 armado ang nagkubli sa likod ng isang van sa driveway, habang ang isa naman ay naglaho sa likod ng bahay. Sa gitna ng madilim na gabi, walang suot na body armor ang mga opisyal. Isa sa kanila ang nakakita sa isang lalaki na tuwing nagpapaputok gamit ang 12-gauge shotgun ay tila sinisigurong naka-align sa direksyon ni Amy. Isang taktikang malinaw na pananakot. Nagkubli ang mga opisyal sa likod ng kanilang mga sasakyan habang pilit pinipin down ang mga armadong suspek. Sa gitna ng barilan, naiwan ang sasakyan ng mga dumukot sa mismong linya ng putukan. Nananatiling walang katiyakan ang kalagayan ni Amy. Habang patuloy ang putukan sa harapan ng bahay sa Saltillo, Texas, nanatiling bihag si Amy sa loob ng sasakyang hindi niya matakasan. Isa sa mga suspek ay nagtangkang pumasok sa tahanan ng isang matandang babae na agad nagtago sa takot. Ilang talampakan lang mula sa lugar kung saan siya natutulog bago magsimula ang barilan. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, alam ng mga investigador na kailangang maabot si Amy sa lalong madaling panahon. Isa sa mga unang sumugod ay si Texas Ranger Sergeant John Dendy. Habang umuulan ng bala, pinaputukan niya ang posisyon ng isa sa mga sospek na nasa likod ng gulong sa unahan ng sasakyan. Iyon lamang ang malinaw niyang target. Walang atrasan. Iyon lang ang natitirang option upang pigilan ang mas malalang sitwasyon. Samantala, ilang milya ang layo, papunta na sa lugar si McNeil kasama ang sheriff at isang FBI agent. Walang magawa ang ama kundi manalangin para sa kaligtasan ng kanyang anak. Habang tuloy ang putukan, isang deputy sheriff ng Johnson County ang sumugod patungo sa sasakyang kinukublihan ni Amy. Ayon kay Ranger Bill Gunn, agad lumapit si Amy sa deputy at nagtanong kung isa ba siyang pulis. Nang sumagot ito ng oo, mahigpit siyang niyakap ng dalagita. Agad siyang inakay palayo ng isang ranger at dinala sa ligtas na bahagi ng kalsada kung saan naghihintay ang backup. Sa wakas, matapos ang 44 hours ng pagkabihag, ligtas na si Amy McNeil. Kaagad tinawagan ng mga ranger ang ibang unit upang ibalita ang magandang balita. Nang masabi sa ama ni Amy na ligtas na ang kanyang anak, hindi mapigilan ang emosyon. Halos mapasigaw ito sa saya, kasabay ng pagluha ng pasasalamat sa lahat ng nasa sasakyan. Habang inaakay si Amy patungo sa kinaroroonan ng kanyang ama, humupa na ang putukan. Parehong sugatan ang 2 armadong suspek. Hawak pa rin ng mga investigador ang kanilang mga baril, hindi tiyak kung may natitira pa silang bala. Sa hindi inaasahang sandali, lumabas mula sa dilim ang ikatlong lalaki. Alam niyang wala ng paraan para makatakas, kaya sumuko ito. Sa loob ng sasakyan, inaresto rin ng mga awtoridad ang babaeng suspek at isa pang lalaking kasama niya na hindi lumabas sa gitna ng putukan. Kinumpirma ni Amy na silang lahat ang bumihag sa kanya. Sa isang kalsadang walang tao, huminto ang van na sinasakyan ni Mr. McNeil. Tumakbo si Amy papalapit sa ama niyang matagal na niyang hindi nayakap. Ayon kay dating Special Agent Clint Brown, naging emosyonal ang lahat ng nakasaksi. Bilang mga magulang din, ramdam nila ang bigat ng pinagdaanan ng ama at anak. Sa kabutihang palad, walang nasaktan sa mga awtoridad. Ang mga suspek na parehong dating preso at nasa impluwensya ng methamphetamine noong insidente ang siyang tinamaan ng bala. Matapos ang engkwentro, ineksamin din ng matandang babae na naninirahan sa bahay kung saan nagtago ang mga suspek. Sa kabutihang palad, wala siyang tinamong pisikal na pinsala maliban sa matinding nerbiyos.
Natukoy rin ng mga investigador na ang sasakyan ng mga kidnapper ay ninakaw sa Dallas isang araw bago ang insidente. Isa pang tanong ang nasagot, kung bakit sila huminto sa mismong bahay na iyon. Napag-alamang naubusan na pala ng gasolina ang sasakyan ng mga salarin. Ang 34 years old na si James Foote, na siyang unang tumawag para sa ransom, ay dating empleyado ni Don McNeil. Siya ang utak sa likod ng plano at ginamit ang nalalaman niya tungkol sa pamilya upang maisagawa ang krimen. Dahil sa paggamit ng armas at pagtatangkang pumatay, nahatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong para sa aggravated kidnapping at attempted murder. Ang sumunod na mga tawag ay nagmula naman kay Michael Mill, 27 years old. Siya rin ay nahatulan ng parehong mga kaso at hinatulan ng habambuhay. Kasama rin sa mga nasentensyahan ng life imprisonment sina Daniel Nicar Jr. at Thomas Barnes, parehong 21 years old. Ang 18 years old na babaeng kasama nila ay sinampahan din ng parehong kaso. Ngunit sa paglilitis, lumabas sa salaysay ni Amy na tinulungan siya ng nasabing babae habang siya ay bihag. Ayon kay dating Johnson County Sheriff Eddie Boggs, hindi alam ng babae ang lawak ng krimen nang sumama siya sa grupo. Ayon sa sheriff, ilang araw nang high sa droga ang grupo bago pa man siya sumama sa kanila. Dahil dito at sa hiling na rin ni Amy, binigyan siya ng 10 years probation sa halip na makulong. Makalipas ang 6 na buwan, noong July 4, 1985, inilipat si James Foote mula sa State Penitentiary patungong Johnson County Jail para harapin ang karagdagang kaso. Natunton ng mga awtoridad na ang mga armas na ginamit sa pagdukot kay Amy ay galing sa isang armed home invasion sa Dallas. Bukod pa rito, kinasuhan din siya sa Arlington dahil sa isang tangkang pagdukot sa anak ng isang mayamang developer ilang araw bago niya tinarget si Amy. Habang nasa kulungan, humiling ang mga preso na gamitin ang water hose para makapagpalamig mula sa matinding init ng tag-araw sa Texas. Pagkakataon iyon na ginamit ni Foote upang makatakas. Umakyat siya sa 8 talampakang bakod at nakalusot sa barbed wire. Kinagabihan, naharap si Sheriff Boggs sa mabigat na responsibilidad na ipaalam kay Don McNeil ang pagtakas ng taong dumukot sa kanyang anak. Bilang pag-iingat, naglagay ng mga pulis sa paligid ng tahanan ng pamilya dahil may pangambang bumalik si Foote para maghiganti. Agad ding nag-alok ng pabuya si Don McNeil para sa impormasyon hinggil sa kanyang muling pagkakahuli. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ng tawag si Sheriff Boggs mula sa pinsan ni Foote na naninirahan malapit sa Paris, Texas. Ayon sa kanya, alam niya kung nasaan si Foote at willing siyang makipagkasundo sa mga pulis kapalit ng pabor sa sariling kaso. Matapos makumpirma ang lokasyon, naghanda ang mga deputy ng Johnson County para sa isang operasyon sa bahay ng pinsan ni Foote, 170 miles mula sa piitan. Tulad ng napagkasunduan, sinigurado ng pinsan na nasa loob ng bahay si Foote sa oras ng pagdakip. Walang putukan ang naganap, tahimik at walang kaguluhan siyang naaresto at muling ibinalik sa kulungan. Doon, gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Bilang pagkilala, pinarangalan sa state capital sa Austin, Texas, ang mga opisyal na naging bahagi ng matagumpay na pagliligtas kay Amy. Isa na rito si retiradong Ranger Sergeant John Dendy. Ayon sa kanya, sa lahat ng 36 years niya sa serbisyo, ito na ang pinakamahalagang misyon na kanyang isinagawa. Anya, ang malaman na may bahagi siya sa pagliligtas sa buhay ng isang inosenteng batang babae ay sapat ng gantimpala. Bilang pasasalamat sa kanilang kahangahangang serbisyo, nagbigay si Don McNeil ng magkakaparehong nickel-plated na Colt .45 caliber combat commander sa mga Texas Rangers na sina Howard Alfred, John Dendy at Bob Mitchell, pati na rin kay Johnson County Sheriff Eddie Boggs. Ang mga baril na ito ay itinuturing na ilan sa pinakamahalagang pag-aari ng bawat opisyal. Nakaukit sa kanang bahagi ng bawat baril ang mga salitang Love and Appreciation, Amy, 11385. Dahil sa mabilis at tuloy-tuloy na aksyon ng mga awtoridad, si Amy McNeil ay ligtas na naibalik sa kanyang pamilya,
Isang testamento sa determinasyon at katapatan ng mga ahente at pulis na tumugon sa tawag ng tungkulin.